Hello everyone! Second day ng aming Ras Al Khaimah staycation and maaga-aga kami nagising since today is yung check-out day namin. So inagahan na talaga namin para makapag-breakfast kami and then makapag-tampisaw sa pool. Papunta na pala kami nito sa my breakfast restaurant and hindi na kami nag-order ng bagi since kaya namang lakarin. Sunod lang ako kay D kasi siya talaga ang magaling sa direction mga people. Hindi yan siya nawawala. Kung ako yung aasahan niya, wala. Magkanda, ligaw-ligaw kami. Shortcut pala itong dinaanan namin mga people, hindi doon sa may dinaanan ng bagi kagabi. Kaya mabilis lang kami dumating doon sa my all-day dining. This time is medyo nag-hesitate kami kung saan banda yung daan papuntang restaurant talaga. Buti na lang itong grupo na to, papunta din sila ng breakfast. So, sumunod lang kami sa kanila. Ang sarap-sarap maglakad mga people, lalo na sa umaga. Hindi pa masyadong tirik ang araw. And yan makikita mo yung mga greens, mga puno. At hindi pa masyadong busy ang lugar. Wala pa masyadong bagi na dumadaan or mga sasakyan. Maganda talaga ang The Cove Rotana Hotel guys, and sana mabigyan pa tayo ng chance in the future na makabalik dito ng matagal-tagal na araw, no? Kasi this time it's a day lang. Pero don't get me wrong, yung one day na yun sulit na talaga. Lalo na kahapon yung nagtambay kami sa beach side, ganda ng sunset. At this point, nakarating na pala tayo sa my all-day dining restaurant mga people. And yan yung name niya, Cinnamon. And excited na naman si Juntis makakain ng matinong breakfast. For sure, mapapalapan tayo nito. Buti na lang hindi ganun ka-busy, kaya nakahanap kami ng upuan agad. At ito na nga ang aking pinakaiintay. Nagniningning na naman ang aking mga mata. Tingnan nyo naman, ang dami nilang pagkain. Dami nilang varieties of food, guys. So, yun, meron silang donuts, tapos, yan, mga fresh na tinapay. Ako talaga ay nalilito kung anong unang kukunin. Natatakam ako sa croissant nila and Danish bread, pero iniisip ko, isabay ko na lang siya sa coffee later. And ito pala yung mga main course nila. So, baked beans, fried rice, boiled eggs, steamed vegetables. And meron din sila mga cold cuts, diba? And then sauce ng salads. Tingnan mo yung mga greens nila, oh. Pero hindi ako kumuha niyan. Pinipili ko lang kung ano yung magpapasaya ng aking tiyan. And hindi magpapahuli yung mga fresh fruit cuts at kanilang cereals. Ito na nga yung unang kinuha ko mga people. And sa outdoor kami ni Di umupo kasi magandang panahon and overlooking din yung view. At dahil hindi pa tayo nabusog mga people, bumalik ako ulit and doon naman ako sa may pancake na section. Ang kinuha ko is lugaw at saka pancake, tapos binudburan ko ng chocolate syrup. And kay Dian, cereals and yogurt with fruit cuts. Halatang di ako gutom mga people kasi kumuha pa talaga ako ng fruit cuts at saka ng mga tinapay. After namin kumain is bumalik kami agad sa room para magbihis kasi kailangan na magtampisaw sa pool bago mag-check out. Mag-pool tayo mga people. Buti na lang hindi masyadong busy yung pool kaya yan nakahanap kami agad ni ng spot. And since mainit, nauhaw kami habang nagtatampisaw, yan, pumili muna kami ng aming inumin. Hindi na kami nag-lunch dito sa hotel since mag-check out din kami soon after namin magtampisaw. More than 2 hours lang kami sa pool nagstay since kailangan namin na magligpit dahil kami ay mag-check out na. Buti na lang napakiusapan ni D yung reception na mag-late check out kami. So yan, tinulungan ko pa talaga ang housekeeping. Nilinis ko yung room namin. Hindi ko yan iniwan na makalat, pati yung washroom. Yeah. Ready? Yes. Yep. How's your stay, sir? Good. Wonderful. Good to be back, isn't it, Mary? Yes.
Nakarating na nga kami ng reception area and habang nag-aantay sa sasakyan ni Dia, nakita ko pa yung dalawang bata na ni-interview niya kagabi. Naalala pa nila ako kaya nag-wave hello sila sa akin. Mga bandang 2:00 na kami nakaalis from the hotel mga people. Pero ayos lang kasi 1 oras mahigit lang naman ang biyahe from Ras Al Khaimah papuntang bahay. Ito na nga, road trip na naman ulit tayo. Kawawa talaga to si Di pag may lakad kasi siya lang palagi ang nagdadrive. Wala siyang kapalitan kasi hindi man ako marunong mag-drive. At dahil hindi pa kami nakapag-lunch, kaya sumaglit muna kami sa may KFC since nadaanan na din namin. Hinayaan ko na si Di na siya mag-order sa aming pagkain. Over muna kami dito sa KFC, guys, kasi nagutom kami. So, lunch namin ito. And biyahe pa tayo ng mga mahigit 1 oras. Pauwi. Yung kulay ko, nog-nog na. What to do? Ito talaga. At least nag-enjoy naman. Di bali ng sunog. Dito na yung food namin. So, ito sa akin. Ito kay Di. So, kain lang kami mga people. And then, pick up pala kay Java. Tapos uwi. Then, biyahe na naman tayo ulit mga people. And here, nakarating na kami sa Dubai. And tingnan nyo naman, medyo na traffic kami dito na part kasi may tubig pa pala na na-stuck dyan sa may kalsada. Malaking pasalamat ko talaga kasi yung lugar kung saan kami nakatira is tuyong-tuyo. Wala na talaga siyang tubig baha na nakapondo sa may kalsada. Hello? Hello? Yes? Yeah. Happy. Aray! Aray na. Aray! Is that yours? Ay! Sit. Come on, let's go. Pauwi na kami nito sa bahay mga people, and yan si Jaba, pag galing yan sa dog daycare, bagsak talaga yan. Nagigising lang yan siya pag malapit na kami nakarating sa bahay. Kahit ako din this time, medyo inaantok ako, parang gusto kong matulog. Pero dahil malapit na tayong makarating mga people, pinigilan ko na lang yung antok ko. And yan, si Jaba nakasilip na kasi nasisense na niya na malapit na kaming makarating. Pinubuksan talaga ni Day yung bintana pag malapit na kami sa bahay para yan siya makasilip. Minsan matagal-tagal din siyang ganyan nakatayo, lalo na pag mahina yung takbo ng sasakyan. Unless na lang pag binilisan ni Day kasi hindi siya makahinga sa sobrang lakas ng hangin. By the way, hanggang dito na lang pala yung vlog ko mga people kasi wala na nung karugtong. And maraming salamat sa inyong palaging panonood. Mag-iingat kayo palagi. God bless and bye-bye!